January 1, 2008. Isang kotse ang huminto sa isang bakanting lugar na walang tao. Bumaba sa kotse ang 2 taong nakabonet at may kinuha pa silang lalaki mula sa trunk ng kotse. Nilapag ng mga nakabonet ang lalaki at ilang beses na sinipa. May isang tao pang bumaba sa kotse, lumapit sa binugbog na lalaki at tinutukan siya ng baril. Nagmakaawa ang lalaki na huwag siyang patayin. Ang lalaking nagmamakaawa para sa kanyang buhay ay si David Perez, isang international arms dealer. Ano ang mangyayari kay David? Sino ang mga taong nakabonet at ano ang pakay nila? May organisasyon bang kinabibilangan si David? Alamin natin ito sa JP Amazing Stories. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. Ayon kay David Perez, ang kahit na anong giyera ay hindi tungkol sa demokrasya o kung ano pang political system. Ang giyera ay hindi pakikibaka, ito ay ekonomiya. Noong 2005 sa Miami Beach, hindi pa alam ni David Perez ang totoong kalakaran sa giyera. Chill lang sa buhay si David Perez, nakikinig sa musika at humihitit ng yosi. Masahista ang trabaho noon ni David Perez, ilang trabaho na rin ang nilipatan niya matapos mag-drop sa college. Nang makabuelo si David, bumili siya ng magagandang bedsheets para ibenta sa retirement homes. Subalit, tumanggi lahat ng mga retirement home owners kaya halos walang kinita si David. Kahit dismayado si David, dumiretso na lang siya sa libing ng isang kakilala. "Yari talaga ako," sabi ni David sa kanyang kaibigan. "Teka, si Efren ba yun?" tanong ng kanyang kaibigan. At tama nga, nakita ni David si Efren Di Maroli, ang kanyang 10th grade best friend. Matagal na naglaho si Efren at malamang ay bumisita lang ito para sa funeral. Nakita ni Efren si David, ngumiti ito at nakilala ang kanyang matalik na kaibigan. Nang magkaroon ng pagkakataong mag-usap, tinanong ni David kung bumalik ba si Efren para sa namatay na kakilala. Inaya ni Efren si David na gumala. Nagdalawang isip pa si David dahil may kliyente siya. Sa huli, ngumiti si David at nagdesisyon siyang sumama kay Efren. Bumiyahe si Efren at David papunta sa isang lokasyon. Nagkwentuhan ang magkaibigan tungkol sa kanilang past adventures at sinabi ni David na gusto niyang bumalik sa dati niyang buhay kung saan malaya siya. Nang makarating sa destinasyon, pinuntahan ni Efren ang isang apartment ngunit mukhang walang tao sa loob. Tinawag si Efren ng isang grupo ng mga lalaki, tinanong nila ito kung bibili pa si Efren ng weed. Pumayag si Efren at nagbigay ng bayad, pero ininsulto lang siya ng grupo. Tumawa lang si Efren. Bumalik sa kanyang kotse. Binuksan niya ang trunk at kinuha ang isang automatic rifle. Nagpaputok siya sa ere, dahilan upang matakot ang mga lalaki at kumaripas sila ng takbo. "Pre, anong trip mo?" Kinakabahang saway ni David sa kaibigan. "Relax, okay lang yan, may firearms license ako, pre." Kalmadong sagot ni Efren, "Lipat tayo, may ibang dealer pa akong kilala." Kahit na kinakabahan si David, matindi pa rin ang respeto niya kay Efren. Isang araw dumalaw si David sa opisina ni Efren. Dito niya nalaman ang kalakaran ng negosyo ni Efren. Nagbebenta si Efren ng mga armas at equipment sa US Army, pero dumadaan ang lahat ng transaksyon sa isang kilalang website. Namangha pa ng husto si David kay Efren. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, nalaman ni David na buntis si Izzy. Kinaumagahan inamin ni David kay Efren na buntis si Izzy. Nag-isip si Efren, kailangan niya ng tulong kaya inoferan niya ng trabaho si David. "Pero bro, hindi ako pabor sa giyera sa Iraq. Pati si Izzy tutol rin sa giyera." Nagdadalawang isip si David. "David, hindi ito tungkol sa giyera, tungkol ito sa pera, yayaman tayo dito." Sa huli na kumbinsi rin si David. Kumpara sa mga naiisip niyang paraan, mas maganda nga ang solusyon ni Efren. Nagumpisa nang magtrabaho si David para kay Efren. Inaral niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga armas at bala na binibenta sa website. Nalaman din ni David na ang pangalan ng kumpanya ni Efren ay AEY. Maraming tinawagang contacts at suppliers si David. Gabi-gabi rin siyang naghahanap ng deals na pwedeng pasukin. Inoobserbahan ni David ang Beretta deal, isang deal na kayang magbenta ng napakaraming Berettas sa US Army. Sinabi rin ni David kay Izzy na mga mattresses
ang binibenta niya sa US Army at hindi mga armas. Nakilala rin ni David ang financial backer ni Efren, si Ralph, isang businessman. Hindi alam ni Ralph na nagbebenta ng armas si Efren sa US Army. Ang alam niya ay nagbebenta ng armas si Efren para protektahan ang bansa ng Israel. Hindi rin alam ni Ralph ang totoong presyuhan ng deal ni Efren. Isang gabi, gumimik si Efren at David sa isang disco bar. Nag-report si David kay Efren at sinabi niya na nakausap niya si Henry Girard. Sino ba si Henry Girard? Tanong ni David. Henry Girard? Bigating arms dealer yan, bro. Masayang tugon ni Efren. Makakatulong siya sa atin. Nagpatuloy pa ang kasiyahan sa bar at napaaway pa si Efren dahil sa kayabangan nito. Matapos ang kaguluhan sa bar, dumiretso si Efren at David sa isang diner. Habang kumakain, nakatanggap ng tawag si David mula sa isang Captain Santos. Ayon sa tawag, tinanggap ng US Army ang bid ng AEY para sa Beretta deal. Yan ang totoong pera, David. $600,000 ang kikitain natin dyan. Tapos $180,000 ang mapupunta sa'yo. Masayang sinabi ni Efren ang hatian kay David. Grabe, bro. Yan lang ang tanging naisagot ni David. Di pa rin makapaniwala si David na talagang nakuha nila ang Beretta deal. Habang nagpapa-ultrasound si Izzy, nakatanggap si David ng tawag mula kay Captain Santos. Sinabi ng opisyal na may arms embargo ang US sa Italy. Pagkatapos ng ultrasound session, kinausap ni David si Efren. Sinabihan ni Efren si David na mag-relax dahil meron siyang solusyon. Eto ang gagawin natin, ipapadaan natin ang mga armas sa Jordan. Magkalapit lang sila ng Iraq, sabi ni Efren. Diba illegal yon? Nagkibit balikat lang si Efren. Illegal man o hindi, alam ni Efren na dapat matuloy ang Beretta deal. Isang gabi dumalaw ang mga kaibigan ni David sa kanyang apartment. Nagkaroon sila ng simpleng gathering. Maya-maya pa ay nalaman ni David ang katotohanan na nagnakaw si Efren ng pera sa magulang ng isa sa kanilang kaibigan. Hindi naniwala agad si David dahil para sa kanya, laging may dalawang anggulo ang isang istorya. David, may problema tayo. Biglang dumating si Efren at tinawag si David. Sa labas ng bahay, nag-usap ang mag-best friend tungkol sa Beretta deal. Naharang ang mga armas natin sa Jordan. Nagpapanik si Efren. Anong gagawin natin? Tanong ni David. Maging siya ay nagpapanik na rin. Maya-maya pa ay nag-ring ang cellphone. Nasa kabilang linya si Captain Santos at siya'y galit na galit. Si Efren ang kumausap kay Captain Santos. Nangako siya na aayusin ang lahat at matutuloy ang shipment. Samantala, di naman napansin ni David na nakikinig pala si Izzy sa usapan. Sinubukang ipaliwanag ni David ang kanyang ginagawa, ngunit di pa rin makapaniwala si Izzy. Sa ngayon, hindi pa maipaliwanag ni David ng husto ang sarili dahil kailangan nilang magmadali papuntang Jordan. Nakarating na rin si David at Efren sa Amman, Jordan. Dumiretso ang dalawa sa isang Jordanian contact dahil wala silang maasahan sa US Embassy. Ang Jordanian contact ay tinutulungan ng isang batang translator. Teka, kailangan niyo ba ng regalo? Seryosong tanong ni Efren sa batang translator. Opo sir, yun talaga ang gusto ni Bossing. Sagot ng batang translator. Di na nagpaligoy-ligoy pa si Efren. Binigyan niya ng $1,400 ang Jordanian contact. Pinaliwanag ng Jordanian contact na siya na ang bahala sa weapons shipment. 3 araw na ang lumipas at di pa rin nagpaparamdam ang Jordanian. Galit na si Efren dahil masyadong magulo sa Jordan at hindi pa siya makakuha ng babae. Si David ay nag-aalala din pero siya ay kalmado. Chill ka lang bro, alam ko darating din ang contact natin, sabi ni David kay Efren. At di nga nagtagal, nakatanggap ng tawag si David. Nasa labas ng hotel ang truck na puno ng mga Beretta. Pinuntahan ng mag-best friend ang truck. Hindi nila akalain na dadalhin ng Jordanian ang truck mismo dahil permit to fly lang ang kailangan nila. Iminungkahi ng Jordanian contact na i-drive ang truck papunta sa Iraq. Ang magdadrive ng truck ay ang kaibigan ng Jordanian na si Marlboro. Tutol si David sa idea na ito dahil delikado pero nakumbinsi siya ni Efren. Lumarga na ang truck. Nasa harap si David at Efren, tinitignan ang kanilang dinadaanan. At si Marlboro naman ang nagmamaneho.
Nang umabot ang gabi, hinarang sila ng checkpoint, mabuti na lamang, at nag-abot si Marlboro ng 2 kahanang sigarilyo bilang bribe. Ilang segundo pa ang lumipas, pumayag ang mga sundalo na padaanin ang truck. Umaga na nang magising si David. Nakahinto ang truck sa gas station at mahimbing ang tulog ni Efren. Wala si Marlboro sa loob ng truck, kaya bumaba si David para hanapin ito. Pumasok sa gas station si David. Walang tao at halos sira-sira ang paligid. May nakita pang picture ng pamilya si David. Nakailang hakbang pa si David bago niya nakita ang isang nakabulagtang bangkay ng lalaki. Nagmadali si David. "Efren bro, gising. May nakita akong bangkay." Bumalik si David sa truck at ginising si Efren. "Siyempre, gera dito sa Iraq, malamang may mga patay talaga. Masanay ka na." Naiinis na sagot ni Efren. Bumaba si Efren para umihi at hanapin si Marlboro at naiwan naman si David sa truck. Habang umiihi si Efren sa pader, nakita niya si Marlboro na nagyoyosi habang bitbit ang galon ng gas. Tinawag ni Efren si Marlboro. Sa loob ng truck may napansin si David. Nakita niya sa side mirror na may parating na 2 pickup truck na puno ng mga insurgents. "Efren! Efren! Tingnan mo!" Sumigaw si David kay Efren at tinuro ang mga paparating na truck. Kinabahan si Efren nang makita ang mga palusob na insurgents. Agad niyang sinigawan si Marlboro bago siya kumaripas ng takbo sa truck. "Ayaw umandar," reklamo ni Efren habang pinapaandar ang truck. Makalipas ang ilang subok, napaandar din niya ang truck kahit na halos wala ng laman ang gas tank. Pabalik na si Marlboro nang makita niya ang mabagal na pag-andar ng truck. Nakita rin niya ang papalapit na insurgents. "Hoy, hintayin niyo ako!" Agad na tumakbo si Marlboro para makaabot sa truck. Naabutan rin niya ito makalipas ang ilang segundo. Binuhos niya rin ang gas sa tangke ng truck para bumilis ang takbo. "Bilisan niyo! Masamang lugar dito sa Fallujah," sigaw ni Marlboro. "Nagpagas ka sa gitna ng Fallujah?" Gumanti ng sigaw si David. Bumilis rin ang andar ng truck pero malapit nang makaabot ang mga insurgents. Nagpaputok na rin sila ng machine guns. Tumama ang ilang bala sa truck ni na Efren. Huminto sila. Sigaw ni David nang makita niya na huminto nga ang mga insurgents. Labis ang tuwa ni na Efren nang makita ang isang papalapit na US helicopter at 3 Humvee. Sila ang dahilan kung bakit natakot ang mga insurgents at umatras. Ligtas na nakalampas ang truck ni Efren at David mula sa Fallujah. Nakarating rin sina Efren at David sa military compound ni Captain Santos. Natuwa ang opisyal nang makita ang mga bereta at agad niyang binayaran ang mag-best friend. Nagpa-picture rin si Efren at David bilang alaala ng kanilang adventure sa Jordan at Iraq. At di katagalan, nakaalis din sa Iraq ang dalawa. Dahil sa Beretta deal, nakilala ang AEY sa buong mundo. Nakabili si Efren at David ng magkaparehas na Porsche at 2 magkatabing kondo. Maging si Ralph ay natuwa sa kinita ng AEY, kaya naman ginawa niyang $10 million ang kanyang original investment. Ngayong may sapat ng kapital at kakayahan ng AEY, nag-expand pa ito lalo at nagkaroon ng maraming kliyente. Isang gabi binisita ni David ang gun contracting website at napansin niya ang malaking kontrata. Tinawag ni David si Efren at dito niya napagtanto na planong armahan ng US Army ang Afghanistan. Mahigit 10 milyong bala ang kailangan ng US Army. Nagdesisyon ang mag-best friend na pasukin ang kontrata at tawagin itong Afghan deal. Pumunta si Efren at David sa Las Vegas para maghanap ng mga supplier. Nakipag-usap sila sa mga supplier sa isang convention pero di nila akalain na napakaraming supplier ang kailangan para ma-fulfill ang order. Nabalisa si David, mukhang imposibleng maisagawa ang Afghan deal, kaya naman nagtungo si David sa casino para magsugal na lamang. Nagulat na lang si David nang dumating si Henry Girard, ang sikat na gun runner. Nag-usap ang dalawa tungkol sa posibleng solusyon sa Afghan deal. Makalipas ang ilang minuto, dumating rin si Efren para kausapin si Henry Girard. Habang tumatagal ang usapan, nalaman ni David na blacklisted si Henry at di siya pwedeng kumuha ng arms contract. Nang makaalis si Henry, nagtalo si Efren at David. Hindi pabor si David kay Henry dahil blacklisted ito. Pero kinaumagahan bumiyahe rin si Efren at David sa Albania kung saan makukuha ang 10 milyong bala
para sa order. Nang makarating sa Albania ang magkaibigan, sinundo sila ng driver ni Henry, si Barry. Madaldal si Barry pero mukha itong mapagkakatiwalaan. Namangha si Efren nang makita niya ang warehouse kung saan nakalagay ang mga bala. Pinakita rin ng Albanian officials na original talaga ang mga ito. Tinesting ni Efren ang mga ito sa pamamagitan ng pagputok ng AK-47 rifle. 5 buwan ang lumipas nang pinasa ni Efren at David ang bid para sa Afghan deal. Hanggang isang araw sa beach, nakita ni David si Efren, tumatakbo ito ng mabilis. "David, nakuha natin ang Afghan deal," sigaw ni Efren. Labis ang tuwa ng magkaibigan sa nakuhang kontrata. Kumilos sila agad, inayos ang accounting at papeles ng AEY. 3 audit sessions at isang in-person interview pa ang haharapin ng magkaibigan para maisagawa ang Afghan deal. Makalipas ang 2 linggo, pinapunta sa isang meeting si Efren at David. Kabado sila sa pwedeng mangyari, kaya humithit muna sila ng weed, pampalakas ng loob. Sa loob ng meeting room, namangha ang mga procurement officers sa magkaibigan. Kaya lang, nalaman ni Efren na sobrang baba ng kanilang bidding price. Halos $53 million na mas mababa ang bidding offer ng AEY, kaya mabilis itong tinanggap ng gobyerno. Nang makalabas sa meeting room, galit na galit si Efren na sinipa ang pader. Si David naman ay kalmado, panalo pa rin ang deal para sa kanya. Pagbalik ni David sa kanyang apartment, nalaman niya na hihiwalay muna ng tirahan si Easy. Nalaman ni Easy na pumunta si David at Efren sa Iraq. Hindi matanggap ni Easy ang kasinungalingan kaya siya ay umalis. Sa AEY office, gumawa ng partnership agreement si David at pinapirmahan kay Efren. Niregaluhan naman ni Efren si David ng peke pero gintong granada. Handa na si David na bumalik sa Albania at siguruhin na maayos ang Afghan deal. Sa Albanian warehouse, nagumpisa na ang mga empleyado na ilipat ang mga bala. Maayos na sana ang lahat nang mapansin ni David na ang mga bala ay made in China. Tinawagan niya agad si Efren dahil hindi pwedeng ma-deliver ang Chinese bullet. May arms embargo ang US sa China at ito ang haharang sa Afghan deal. Kaya naman napilitang pumunta sa Albania si Efren. Sinabi niya kay David ang ideya na irepack ang mga bala para di mahalatang galing ito sa China. Humingi pa ng tulong si Efren sa isang repacking expert na nagngangalang Denver. 8 linggo, 50 katao at $100,000 para i-repack lahat ng bala. Ang offer ni Denver kay Efren at David, pumayag agad ang magkaibigan. December 8, 2007, dineliver na ng AEY ang unang batch ng Afghan deal ammunition. Sa pagsapit ng Pasko, nakatanggap ng tawag si David mula kay Efren. Galit na sinabi ni Efren na mataas ang markup ni Henry sa mga Albanians ng halos 400%. "Kailangang tanggalin natin si Henry sa deal, David," sabi ni Efren. "Pre, tigilan mo yan. Okay na ang lahat. Kumikita na tayo. Aalis ako dito kapag ginawa mo yan." Depensa ni David. Biglang nag-iba ang boses ni Efren. Pumayag siya na wag nang tanggalin si Henry sa deal. Ang di alam ni David ay pinagmamasdan na ni Efren ang dokumento ng kanilang partnership agreement. Kinagabihan habang natutulog si David, bigla siyang ginambala ng 2 taong nakabonet. Pwersahan siyang kinuha ng 2 tao at nilagay sa trunk ng kotse. Dinala nila si David sa isang bakanting lugar. Ito ang eksena sa unang parte ng pelikula at makikita na ang taong nagtutok ng baril ay walang iba kundi si Henry Girard. Naiintindihan mo na ba? Sa tingin mo maliligwak mo ako sa sarili kong deal? Pagbabanta ni Henry kay David. Pagkalipas ng ilang segundo, umalis na rin si Henry at ang kanyang mga kasama, iniwan nila si David sa lapag. Bumalik si David sa Albanian warehouse. Nalaman niya na di binayaran ni Efren si Denver. Nagbanta si Denver na ititigil niya ang trabaho kapag di siya nabayaran. Nakausap din ni David ang asawa ni Barry at nalaman niya na bigla lang naglaho at di nagparamdam ang driver. Nang makabalik si David sa Amerika, humingi siya ng tawad kay Easy at nakipag-ayos. Pumunta rin siya sa AEY office para kunin ang kanyang parte ng deal kay Efren. Subalit, ayaw i-honor ni Efren ang agreement. Hindi na rin mahanap ni David ang agreement paper. Sa galit ni David, kinuha niya ang regalo ni Efren at buong puwersang binato sa salamin. Nabasag ang salamin
kasabay ng pagkabasag ng pagkakaibigan ng dalawa. Makalipas ang ilang araw, nakipagtagpo si Ralph kay David para ayusin ang gulo. Nag-usap si David at Efren sa isang restaurant. Binigyan niya si David ng severance package agreement. "Eto lang ang ibibigay mo sa akin, $200,000. Galit na tanong ni David. Binantaan ni David si Efren na kaya niyang isiwalat ang lahat sa FBI. May kopya si David ng lahat ng transactions ng AEY. Sa galit ni Efren, iniwan niya si David at Ralph sa restaurant. Di nagtagal ay inaresto ng FBI agents si David at Efren. Maging si Ralph ay inaresto rin ng mga agents bilang accomplice. Nakakuha ng impormasyon ng FBI dahil nagsuot ng wire si Ralph habang nasa restaurant. Umamin din si Denver sa FBI nang hindi niya natanggap ang bayad mula kay Efren. Nasentensyahan si Efren ng 4-year imprisonment. Samantalang si David naman ay nabigyan ng 7-month house arrest. Bumalik sa pagiging masahista si David. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, nakita niya ulit si Henry. Nagpanggap si Henry na kliyente. Nagpasalamat si Henry kay David dahil hindi niya ito nilaglag. Tinanong rin ni David kung anong nangyari kay Barry. Wala nang maraming tanong, sagot ni Henry. Inabot niya ang isang briefcase kay David. Naglalaman ito ng maraming pera. Ito ay parte ng share ni Henry sa Afghan deal. Naging masalimuot man ang buhay ni David, may nakuha rin siyang pera kahit paano. Iyan ang kwento ni David, isang war dog, gun runner at mapagmahal na asawa tama.